PBBM nagsalita na mga kapatid at sigurado daw na papalpak no ang mungkahing ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, no? Dahil nga tulad ng ito, mainit na isyung pinag-uusapan nito pang nakaraan dahil nga ang dating Pangulong Duterte ay nagsalita at nagmungkahi na balak niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, which is maraming mga tao ang nagtaas ng kilay, mga tol. Maraming mga Pilipino ang tila ba biglang nahati, no? Nahati, hindi ko masasabing 50-50 pero talagang nahati, mga tol. Dahil nga rito sa bangayan ng dalawang malakas na puwersa dito sa mundo ng politika sa Pilipinas, no? At nagtanong-tanong tayo mga tol dito sa comment section natin at marami sa inyo ang hindi pabor na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasi bakit mo nga naman gagawin yun, mga tol? 'Di ba? Wala namang malaking bagay na maitutulong yun. Wala talagang maitutulong yun bagkus ay talagang malaking problema pa ang hatid nun dito sa ating bansa. Well, eto, panoorin natin to, no? Mula sa News 5. Magbibigay tayo ng reaction video sa balitang to. Ito, mungkahing ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, siguradong papalpak. Sabi mismo yan ni PBBM, mga tol. So, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabing siguradong papalpak ang mungkahing ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Live mula sa Makati, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano pa ang mga nabanggit ng Pangulo? Maset sa tahasang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mabibigo ang isinusulong na ihiwalay ang Mindanao dito sa Pilipinas. Giit ng Pangulo, mali ang batayan ng mga nagsusulong ito at insulto ito sa saligang batas. Tama eh. Alam niyo mga tol, nagsalita na PNP, nagsalita na AFP, nagsalita na yung marami. Kahit yung ibang mga leader, Muslim group dito sa Mindanao, mga tol, hindi sila sang-ayon, no, doon sa mungkahing yun o sa panukalang yun na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasi bukod sa wala talagang magandang dulot yan sa ating bansang Pilipinas. Parang, alam mo yun, bilang isang Pilipino mula pa noong panahon ng mga Kastila, mga tol, at sila naman na nagpangalan sa bansang to bilang Pilipinas, andirito na talaga yung Luzon, Visayas, Mindanao. Diba? At napakarami ng henerasyon ang nagdaan dito sa bansang Pilipinas, napakarami ng henerasyon presidente ang nagdaan. Tapos biglang ngayon, imumungkahi mo na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas na ano ang tanging dahilan, parang pansariling dahilan lang ng iilan, mga tol, di ba? So, parang paano mo susuportahan yun, yung ganong klaseng panukala? Sabi pa ng Pangulo, mismong mga mambabatas galing Mindanao ang hindi sang-ayon sa secession. Matatanda ang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagmungkahi ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Gusto ko si Digong eh. Pero dalawa na ngayon yung ayaw ko sa kanya eh. Ay nako. Ayaw ko sa kanya yung pagiging masyado niyang mabait sa China, mga tol. Naging pagkaibigan siya to the point na halos wala na talaga tayong nagagawa sa ginagawa ng China, mga tol eh. Kaya nga, kung ako tatanungin, ayoko ng susunod na Duterte. Well, sa akin lang naman, wala naman ako magagawa kung anong pipiliin ng mas nakakarami, di ba? Pero eto pa, isa pa, no? Bakit mo iisipin na ihiwalay ang Mindanao, di ba? Yung tipong how ironic, no? Sasabihin mo maka-Pilipino ka, mahal mo Pilipinas, mahal mo mga Pilipino, tapos biglang ang mungkahi mo ganito. Sa gitna yan ng alitan ng ilang mambabatas, partikular na kaugnay sa usapin ng charter change. Pero ayon kay PBBM, hindi naman kailangan ng secession dahil maayos naman ang pamamahala sa buong bansa, maging sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nananawagan din ang Pangulo na itigil ang mungkahing ito dahil malaking paglabag ito sa saligang batas. Narito ang kanyang pahayag. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Tama. Bagkus ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Diba? Yung pinaka better word o better masasabi mo talaga, ito ay hindi sa pagpapatatag mismo, no, hindi sa pagpapalakas ng ating bansang Pilipinas sa harap ng mga hamon, pagtaas ng mga bilihin, di ba?
kakulangan ng sahod, pagbanta ng mga pananakop mula sa ibang bansa, mga tol. Tapos ang gagawin mo, iwalay mo yung Mindanao sa Pilipinas. Hindi yan hindi yan ng matinding solusyon, kundi kumbaga yung isang sundalong lalaban, aalisan mo muna ng barel, aalisan mo muna ng paa, ng isang paa, 'di ba? Hahatiin mo yung katawan bago mo isabak. Wala. 'Di ba? Talaga lulubog. Unang-una yung mga mamamayan, biruin mo mahahati. Walang pagkakaisa. So ano mangyayari doon? 'Di ba? Sablay na agad doon, no? Iisipin mo, no, ang daming hamon na hinaharap ng Pilipinas. Tapos ngayon mo sisimulan yung mungkahing ganyan, 'di ba? Para saan? Sino makikinabang doon? Pakikinabangan ba 'yan ng mga Pilipino? Pakikinabangan ba 'yan ng sambayan ng Pilipino o pakikinabangan ng iilan, 'di ba? Yun na lang ang magandang tanong doon eh. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na hindi kinikilala ng konstitusyon ang karapatang magrebelte at may katumbas itong kasong kriminal. Tama. Yan muna ang latest update. Balik sa inyo. Oo, kasi parang pagre-rebelde na yun eh, di ba? Pagre-rebelde na yun, mga tol. Biruin mo, no? Ihiwalay mo hindi lang isang syudad eh. Hindi lang isang region eh. Kumbaga isang buong part ng Pilipinas talaga eh. Luzon, Visayas, Mindanao. 'Di ba? Yan ang ng Pilipinas, kaya nga sa bandila natin may 3 bituin, may isang araw, 'di ba? Ay nako, grabe. Ikaw bilang isang Pilipino, mga tol, kung ikaw ang tatanungin, 'di ba? Pabor ka ba? Alam ko marami na sa inyo nagsasabi hindi sila pabor. 'Di ba? At wala naman talagang dapat paboran, no, dito sa bagay na 'to, mga tol. Hindi natin alam kung ano ang nasa isip ni dating Pangulong Duterte, kasi okay naman siya, mga tol eh. Okay naman si Tatay Diggs eh, 'di ba? Tatay Diggs ang tawag sa kanya ng karamihan eh. Bago siya bumaba sa pwesto, meron pang isinagawa ang mga Pilipino, pasasalamat sa kanya, kasi sa loob ng 6 na taon niya, naging okay naman talaga yung pamamalakad niya. Not to mention the China relation, dahil talagang sablay siya doon. Pero yung pamamalakad niya, mga tol, okay naman. Do maano talaga yung bibig niya, pero gano'n naman ang normal na Pilipino, gano'n talaga bibig. Do bago sa lahat 'yun, sa media, sa mga tao, bago 'yan sa magkakaroon tayo ng isang leader ng isang bansang gano'n ang bibig, 'di ba? Pero tinanggap ng bawat Pilipino 'yun eh, kasi kumbaga parang iyan yung boses nila para murahin yung mga politikong kinaiinisan din nila, mga tol eh. Pero ngayon nga, bago na yung administrasyon natin, it's time to move on din. Katulad dun sa mga taga-suporta ni President Duterte dati, 'di ba? Hindi na naman siya presidente ngayon eh. 'Di ba? Wala siyang katungkulan sa kahit na anong bahagi ng gobyerno natin, local o national government, 'di ba? Andiyan syempre yung pagmamahal ninyo, andiyan syempre yung suporta ninyo. Pero sana, ang iisipin nyo lagi, Pilipinas, Pilipino, suportahan natin yung bagong administrasyon, di ba? Ganun naman talaga dapat para mas umunlad yung ating bansang Pilipinas. Yun naman talaga dapat ang gawin natin, magkaisa. Do may mga gustong sumira sa pagkakaisa, may mga gustong sumira sa administrasyon o gumawa ng bagay na maaring ikasama ng administrasyon, 'di ba? Dapat suportahan niyo yung administrasyon at tignan niyo, no, yung mga taong gustong sumira sa kanila. Maglagay kayo ng harang, protektahan ninyo para hindi maapektuhan yung administrasyon. Ganun ang dapat nyong gawin. Hindi yung sisirain nyo lalo mismo, hindi ibabagsak ninyo lalo mismo, di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.